Floating tattoo naman tayo. Yun po yung parang mga nakalutang na letra na tattoo. Meron na akong naka-upload na tutorial video nito last 2024 ata. Pero iba yung mga kulay na ginamit natin doon, dark turquoise, at tsaka teal. Yung po yung mga ginamit natin na kulay doon. Ngayon, nag-request si client na baka pwedeng ibang kulay. Ang gusto niya mangyari, pink. Same procedure lang din naman doon sa una kong tutorial video na ganito. Ang pagkakaiba lang nila, eto kulay pink, yun, kulay turquoise. So, gumawa na lang ako ng panibagong tutorial nito para doon sa mga bagong follower ko, tsaka sa mga nagtatanong din kung paano ko ginawa itong floating font. Kaya tara, simulan natin. Bali sa pagprint pala ng stencil, dalawang stencil yung kakailanganin natin dito. Ito yung isa nakadikit na. Yung pangalawa naman, gagamitin naman natin yun para sa magiging shadow niya. So mamaya pa natin i-didikit yun pagtapos natin na makulayan ng black etong mga font na to. Ang size ng needle na ginamit natin dito, 5RL para sa lining, tapos 7M1 para sa shading. Pero syempre, depende pa rin yan sa mga size na font na gagawin nyo. Halimbawa, mas malalaking font, mas malalaking size ng needle ang gamitin nyo. Halimbawa, 7RL or 9RL para sa liner, tapos sa magnum, like 11 magnum or 15 magnum. Basta kung ano yung sa tingin nyo makakapag-shade kayo ng mas maayos, yun yung gamitin nyo. Dito ilalapat na natin yung pangalawang stencil natin. Ito yung magiging shadow. Pero kung kaya nyo naman mag-edit na may shadow na yung design, yun yung gawin nyo. So ang technique dyan, medyo nakababa tapos medyo gawing kanan. Pwede rin gawing kaliwa na nasa baba yung magiging shadow nya. Depende kung saan yung tama nung ilaw. Kasi meron tayong tinatawag na source of light. Doon ka babase kung saan mo ilalagay yung shadow. Gaya nito, nasa baba na gawing kanan. Kasi ito, yan, tinuturo ko na yan. Diyan ang gagaling yung light. So, ang tama niya nasa ibabaw ng mga font, tapos gawing kaliwa yung tama ng ilaw. Kaya, ang shadow ko ay nasa baba naman, tapos gawing kanan. Kasi yun na yung parang babagsakan ng anino eh. Kaya yung mga font din na kinulayan ko na ng black, yun naman yung mga madidilim na part ng font kasi hindi siya natatamaan ng ilaw o ng liwanag. Dito naman sa request ni client na kulay pink daw yung gamitin namin na kulay. Ang sabi ko sa kanya, magpapasok muna ako ng medyo dark sa pink kasi para may transition pa rin na mangyayari, magkaroon ng blending, maayos tignan. So gumamit ako dyan ng light magenta. Bali yun yung magiging kombinasyon natin dun sa pink para hindi lang siya plain na pink tignan. Para sa akin kasi mas maganda yung pagkalutang niya pagka merong kombinasyon ng mga kulay. Tapos mamaya mag-highlight pa tayo ng puti para mas mapalabas talaga natin yung tama ng liwanag. Tsaka para mapalabas din natin yung detalye nung pinaka-font. Mapapansin nyo yung pinutian ko dyan, yung pagitan ng black tsaka pink at tsaka yung pagitan ng mga detalye.